Samantala, agad namang tinugunan ng otoridad ang mga nasirang infrastruktura sa Catanduanes dulot ng matinding pagulan at pagbaha. Kabilang na riyan ang nasirang tulay kung saan isang barangay ang na-isolate si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Catanduanes sa sentro ng balita. Dahil sa walang humpay na pag-ulan kahapon na dulot ng shearline at bagyong Wilma, ilang bahagi ng lalawigan ng Catanduanes ang nakaranas ng pagbaha at pagkasira ng mga pangunahing kalsada. Sa barangay Dugi 2 sa bayan ng Virac, nasira ang spillway na ito na nagsisilbing pangunahing ruta ng mga residente papunta sa sentro ng bayan. Habang sa barangay Simamla naman, isolated ang lugar matapos maputol ang culvert bridge na tanging daanan papasok at palabas ng barangay. Ayon kay Andy Poe, Menro Virac Head, agad na pinag-utos ni Mayor Sinforoso Sarmiento Jr. ang pagsasagawa ng clearing operation sa mga apektadong lugar. Nakatakda na ring simulan ang pagkukumpuni sa nasirang spillway upang muling madaanan ng mga residente at maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente. Sa bayan ng Panganiban, nagpapatuloy ang Municipal Engineering Office sa pagkukumpuni ng transmission line at paglalagay ng early warning devices matapos gumuho ang bahagi ng kalsada sa Barangay San Miguel. Samantala sa bayan ng San Miguel, agad na nagpadala si Mayor Antonio Teves ng heavy equipment upang tugunan ang napinsalang spillway papuntang Barangay Wala. Patuloy namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga residente ng iba't ibang bayan na manatiling alerto at mag-ingat sa lahat ng oras upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Mula sa Catanduanes, para sa Integrated State Media, Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.